Ganito po ang bigas malagkit dito na nabibili. Nasa package yan, no? At of course, galing pa po siya sa Thailand. Ganito po siya pagka nabibili. Nasa package. Ganyan po ang butil ng bigas na yan. And ini-export nila, so syempre quality yan. Yan o, Thai white glutinous rice. Kasi po meron pa rin sila yung kulay itim na mix, but I'm afraid to buy that one kasi hindi ko pa po nasubukang magluto nun. So I'll stick to the one that I always know, yung quality ng malagkit ay maganda. Okay, of course, sa paggawa po ng suman, kakailanganin natin ang puting asukal. So, fini-feature ko lang po dito yung mga sangkap ng gagawin nating suman. And of course, para hindi siya nakakaumay, dadagdagan ko siya ng ginger root, no? And salt, of course. Hindi mawawala ang gata. Dahil kakailanganin ko po 4 na cups ng gata. So, I'll add more of this one na nasa pantry ko na kailangan na rin gamitin. Today, gagawa po tayo ng suman na lagkit. Binili ko lang po ito na frozen sa Filipino grocery store. As you can see, look at that. It's from Scarborough, Ontario. Ano po siya, imported na, no? But when I got this, frozen po siya. And then, mas gusto ko po siya kaysa yun sa made somewhere else. Tapos, ayan, nakalagay yung keep refrigerated kasi nga frozen stuff siya. And then, eto naman pong malagkit. Bigas na malagkit is from Thailand. So, usually, any tropical products galing sa Asian country. Ang sahog po ito ng mga suma malagkit, no? At ang gagamitin kong ngayon, asukal, the special fine granulated sugar from sugarcane. And of course, kakailanganin natin ng gata. Isa na lang po yung natira dun sa pantry ko na Aroy coconut milk. So, dadagdagan ko na lang nitong cream de coco. And that white stuff right there is salt po yan. And then, lalagyan ko rin siya ng luya para hindi siya maumay ba. Ayan po, mga sangkap ng lulutuin ko ngayon. Suman malagkit at sa Bisaya, kung tawagin, ay budbud. No? Simple lang po itong gawin. Naalala ko nga nung ako'y lumalaki. Yung lola ko po ang galing magluto nito. Diyan ko po natutunan na lagyan ng luya para hindi siya nakakasawa o nakakaumay ba. Okay? Okay. Minashare ko nga pala po itong malagkit na to. 4 na cup siya. And then, for the meantime, nakababad po siya sa plain water. And, para lumambot ng konti, nahugasan ko na po siya, no? So, this is 4 cups of bigas na malagkit. And then, this is coconut milk. 4 cups as well. So, the same amount lang po siya, no?
malagkit, no? And then, itong luya, i-grate ko sana siya. Ay, matrabaho pala po. So, I just want to cut the time, no? And then, this is the salt and the sugar. Baka dagdagan ko pa po yung sugar. Kasi I just decided na I make double of the recipe para bigyan ko yung mga kaibigan ko sa trabaho. Supposedly, 4 cups lang na malagkit. So, why not make it double the recipe? Kaya ang ginawa ko po, this is totally 8 cups of malagkit and this is 8 cups of coconut milk. As you can see right there, 8 cups kung nakikita ninyo, no? At ang gagawin ko po dun sa dahon ng saging, iba-blanch ko siya. As opposed to, yung iba kasi po nilalagay lang nila sa, sa fire, on top of the stove. Pero siguro para less panis, mas maganda po i-blanch ko siya sa kawali, sa kumukulong tubig. I'll show you how. Ito na po, kumukulo na yung tubig. Pero gustong gusto ko yung talagang kulong-kulo na siya bago ko ilagay yung dahon ng saging para malinis. Kita nyo po, hindi ko alam kung ano yung mga kulay puti na yan. Hinugasan ko na po yan ng tubig, no? Running water dito sa lababo. Hindi po ako masaya na may makita yung mga puti-puti na yan. So, kaya I decided to i-blanch ko na lang siya para mas malinis bago ko balutin yung sumamalagkat. Ito, nililinis ko na po siya, binablanch ko na siya para malinis, mawala yung anumang elemento na nandyan sa dahon na yan. Ano po, para malinis yung ating suman at tumagal. Tapos tutuyuin ko na lang po siya mamaya ng ng tiklot. Ay, marami pa din. Brushing ko kaya ito. Hindi ko alam kung ano yung mga white stuff na yan. Hirap talaga po pag frozen lahat yung nabibili dito sa abroad. But then again, I have to be thankful instead. Grateful po ako kahit papano mayroong nabibili dito sa area ko. Minsan kasi pupunta ka pa ng another city, which is like Toronto. Sa Ottawa naman po, okay naman yung mga Philippine stuff dito. So, ayan, blanch lang siya. We're just blanching them instead of putting it on the fire. Pwede rin naman po yun, nga lang siguro hindi ko siya maiba-vlog pagka ginawa ko yung ganung sistema. Oops, madulas. At ganun po, basta-basta madulas. Hehehe. Kidding! Tawa naman kayo dyan. Sabihin ninyo, napaka-seryoso ko. Suman lang po to. Anyone can do this. I'm telling you that. Sa probinsya po, pangunahing yung iba, ginagawa po itong negosyo. Or karamihan. Actually, karamihan po. Malaki yata ang dito profit. Alam niyo naman po, minsan mayroon din akong pag-iisip sa business. Look at that. Saan po galing yung kulay na yan? Siguro doon sa dumi ng dahon, no? Yung tubig na puti, naging ganong kulay. Yun ang hindi ko po maipaliwanag. Kung anong scientific na explanation ang gagawin ko sa inyo. So, right there, hopefully, yung dahon na to enough na para mabalot ko lahat na gagawin kong suman. And if ever wala na akong dahon ng saging, siguro naman aluminum foil will do the will do the rest of it. Aba, marami din pa ng laman ng package na yan.
Look at that. Yung tubig na white, crystal white. Now it turned to be like brown color. Nawala naman akong lalagay na coloring dyan. No? So, pagka-blanch ko po nito, ano na yung timer ko, yung binabad kong malagkit. That means, naka 30 minutes na siya. Which is good. So, last but not the least, mas maganda tong nabili kong dahon na to kasi green pa siya. Yung iba po kasi brown na at saka maraming yung broken leaves na siya. Hindi siya solid. So, tingnan natin. And iwan ko muna po kayo dyan at tutuyuin ko itong mga blinanch kong dahon ng saging. Alright, I will see you. Ito po sa kasalukuyan, ilalagay ko na po yung asin na 1 tablespoon. And then, hindi ko pa po on yung yung tawag nito, yung apoy. I just wanna make sure melted na siya totally. And then, I will add on the sugar as well bago ko siya i-bring to boil. Ilalagay ko na lang po sa video yung exact measurement ng mga ingredients na inilagay ko. So for now, halo lang po ng halo, and then I will turn on the fire now. There you go. Pakukuloyin ko lang po itong gata ng niyog. And once kumukulo na siya, that's the time na ilalagay ko po yung malagkit na binabad ko for half an hour, which is 30 minutes of course. Tapos i-drain mo siya, saka ko siya ilalagay dito sa kumukulong gata ng niyog. Before I forgot, inilagay ko na nga pala po yung luya. Kalimutan ko sabihin kanina sa recording ko, no? As you can see, lumalapot na po siya, no? Then malapit ko na rin ilagay yung ayun po yung luya, oh, makikita nyo. Grenade ko siya pero napakahirap pala po siyang i-grate. Hindi sa mahirap kasi maano po siya yung tag nito. Nakadikit lang siya dun sa grater ko. Maliit kasi yung grater ko na very fine siya. So, ito po siya, oh. Tapos, pumapasok lang dun sa may sa may pinaka ngipin niya. So, I just decided na i-slice na lang yung luya. Ang importante naman po dyan yung lasa, no? And then, while I'm waiting for the coconut milk to boil, dinadry ko po yung pambalot ko na. Yung dahon na blinanch ko. I'm drying them. Look at that. Okay. Makikita nyo. As you will notice po, kumukulo ng kulong-kulong-kulo na siya ngayon. Ilalagay ko na po yung drainain kong malagkit, no? Kakat ko muna kasi ang hirap po ng may ginagawa na at the same time you are capturing the moment. Okay, I will see you soon. Makikita nyo po yung malagkit nasa na. Ito na po siya, oh. Oops, naku po. Ang dumi nung nag-create ako ng dumi dito sa kusina ko. Natalamsikan yung hindi dapat matalamsikan. Lilinisin ko na lang mamaya. Ito po ang problema.
Pagka you do all the works, no? You do the talking, you do the cooking, you're capturing the moment, and at the same time, pag nagdumi, kasi po si Bina ay napaka-sobrang OC. Alam niyo po ba yung OC? Obsessive compulsive. Na pag nagluluto po ako, as much as possible, walang dumi. Pero imposible po yun, di ba? So, the minute na nagdumi ako, or let's say natalamsikan tong ibabaw ng oven ko, I clean it up right away. Ganun po ang ano ko. Naging habit ko. Which is good. Para mamaya, wala na ako masyadong linisin. Hindi masyadong didikit yung dumi. Ano po? So, right now, I don't really need to use the whisk. Mas kailangan ko dito ang sandok para consistent yung halo ko. Kailangan kasi po ito haluin ng haluin para wag didikit sa kawali o anumang klase ng pinaglutuan ninyo na gadget. Meron pang natirang bigas dito sa aking bowl. Sayang naman po yan kung hindi ko aanuhin. Sisimutin ba? Look at that. See? Ang dami din yan, ah. Isang suman din po yan. Sa ngayon po, panahon lahat ng bilihin tumaas na. Yung mga pandak lang po ang hindi tumataas Okay, kakayurin ko muna po to para wala akong masayang na malagkit na bigas. So, eto na po siya, nilagay ko. Kailangan po dito halo ng halo, ha, para wag siyang didikit sa kawali. Diba? So, for now, yung isa kong kaliwang kamay nakahawak sa telepono. Kasi one time po nilagay ko siya sa ulunan ko, nahulog. Hindi stable yung tripod na pinangahawakan niya. Nahulog pa po yung telepono sa may tubig, which is really bad idea. Nasira na yung telepono. Mabuti na lang po lumang telepono yun. Pero iPhone 12 Pro Max, yeah. Hindi naman po waterproof yung gadget na yun. Anything made by man doesn't last forever. See? Ang ganda, di po ba? Dalawang sandok pinangahalo ko. Huh? Yung dilaw po nakikita ninyo yan. Luya yan, luya. That is luya. Ginger root. Ay. Umapaw po yung gata. I'll stop for now. Ito po, nagbabalik ako. Kalilinis ko lang yung gata na nag-overflow. Kasi pag hihintayin nyo pa bago malinis yun, titigas na siya dahil sa heat. Ako rin po ang mahirapan maglinis. So, ang ginawa ko, pinatay ko muna yung apoy, iminog ko yung ginagawa ko, and then nilinis ko muna yung aking spill. Hindi ba ang gandang tingnan? Ayun yung luya. Cut ko muna po dito, baka kayo maboard kasi the same process lang po yan. Halo lang ng halo hanggang maluto yung malagkit. Ngayon po, napalamig. Ngayon po, palamig na natin yung niluto nating bigas na malagkit. Ibabalot ko na po siya para gawing suman. Dito. Ilalagay ko siya dyan. So, pabalutin ko po siya. Ayan po, may isa ako na balot. So, i-continue lang po natin yung proseso at hanggang maubos na yung ating nilutong sumang malagkit.
And then after that, i-steam po natin siya. No? Okay. See you later. Bye-bye. Ito na po siya, oh. Nabalot ko na siya. Very generous serving po yan. Kasi pinagkasya ko lang po yung dahon ng saging na nabili ko. That's total of 8 cups of bigas na malagkit. Tapos i-steam ko na po siya ngayon. No, siguro naman alam niyo na lahat ang pag-steaming for an hour. By the way, I forgot to tell you guys, nung niluto ko po ito sa kawali, it's just halfway cooked. Kasi lulutuin pa naman natin siya by steaming. Kaya para hindi po siya masyadong malabsak ba. Gusto ko lang i-share sa inyo. Tinikman ko siya, masarap. Hindi siya masyadong matamis. And then nalalasahan ko yung ginger taste and a little bit salt. Not too much salty po siya. Hindi masyadong maalat. Yung sakto lang. Naglalaban yung tamis, alat, at saka yung flavor ng ginger. So, ang makakain nyo po siguro dito, I can see myself eating at least 2. Kasi pag isa po bitin, then it's good with coffee. Okay? Pakikita ko na lang sa inyo ang finished product later on. Bye-bye. Suman na malagkit. Luto sa kusina ni B9 Vlog Media. Tawag na ito, pinalamig ko siya right after I cook it sa sa kawali kasi mainit pong ibalot siya. So malalaki po ang balot, oh. Masarap kasi tinikman ko na siya, okay. Swak na swak yung lasa sa panlasa ko po. Ewan ko lang sa inyo kung matitikman ninyo. Siguro like I said, ang isa sa inyo, ang isa para sa inyo bitin. I think you can eat 2 or 3 or 4. Depende po sa appetite ninyo. Okay, I will see you soon. So, eto na po yung pinapakulo kong tubig para i-steam yung ginawa kong suman. No? Isasabay ko na po siya para maluto na siya. Okay? Ayan na po siya. An hour ko siya i-steam. Saan ba yung timer? Set ko yung timer for an hour para hindi ko na siya i-babysit. Yan po yung timer ko na lalagay ko siya sa an hour. Alright. Ayan siya. Si Kitty Cat. Oh. Timer siya for an hour. Okay. Pakita ko sa inyo once luto na siya. Bye for now. Ito na po siya ngayon. Yung in-steam ko. So, the moment of truth. Magbukas po tayo ng isa. Atin na tong sentensyahin. Sarap to sa kape. Okay. Bubukas na po tayo ng isa.
Hindi na ako makahintay eh. Nananakam na ako. Takam na rin ako. Sabik ko na rin kumain ng isa. Ang tagal na rin. It's been a while since I have this. Ayun. Yung timer ko po. The moment of truth. Tikman po natin kung ano ang lasa ng aking ginawang suman na malagkit. Perfect po to sa kape. Ayan yung kape. We'll try it. Sarap. Yum yum. Kain po tayo. Suman sa malagkit. Or in Bisaya, they call it budbud. No, ito po siya. Luto na ang finished product.